Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na hindi lang naman based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Tumulong ako kay Don nung eleksyon. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. Okay. Plus report, naghain na si Senador Zubiri, no, ng pagpigil sa lahat na online na sugal. May katanungan tayo dyan, mga kapatid. Yes or no lang yan. Pabor ba kayo? No, survey natin. Pabor ba kayo na itigil ang lahat na online na sugal? Yes or no? Oh. So, bago nawala ang mga sabungero, meron palang inilabas na video si Atong Ang. At ito, nauna ng tinatalakay kay Makagago Wasupman, no? Ang video na ito ni Atong Ang. Dalawang website to, yung sa amin na W20 Live. Ito yung tinatayaan nyo. Dito, maramdaman natin ang galit niya dahil may mga namimiki daw sa kanilang website. Website namin. Kaya kayo nakakataya dyan dahil meron mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. So, ang ibig sabihin niyan, ito ang original namin na 1 taon na natin tinatayaan yan. More or less, andyan na yan. Ngayon, yung mga agent na yan, nagdo-double agent, triple agent, pwede naman sila mag-double or triple agent as long as ang ibinebenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Yung mga under ng PAGCOR, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, niloloko nila mga tao, ganito nila kayo niloloko. Kayo ngayon, alam ko, ginagamit nyo ngayon ito. Lahat ng tumataya sa W27, tingnan nyo maigi. Itong W na merong dash sa gitna, illegal yan. Tingnan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila, pareho lahat, ninakaw nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat pare-pareho, yung mukha niyan, lahat pareho. Nagsama-sama kasi ang ilan sa grupo, yung mga agent na yan. Tingnan mo kung gano'ng katarantado ginagawa nyo. Ito ang binibenta nila, original. Tapos sasabihin nila, lumipat muna kayo dito. Hindi alam ng mga mananaya, ng mga nanonood, na illegal na pala ang tinatayaan nila. Kumbaga sa ito ang tunay na kumpanya, na ang kumpanya natin na nagbabayad ng tax, nagbabayad sa PAGCOR, nagpapagamot ng mga tao, lahat ng klase ng taxes, binubuhay ang industriya, gumawa sila ng isang kopya para magnakaw itong mga tarantado na itong mga agent na to. Nakita mo ngayon, yung mga iba, hindi na makawin. So, pindutin nyo lang ang survey natin dyan, yes or no, no? Pabor ba kayo? Merong 7% dito ang no. So, di sila papayag na mawala ang online na sugal. Pero 93% dito ang yes, no? Okay. Ito ay tinatalakay umano ni Atong Ang bago nangyari yung pagkawala sa mga sabungero noong 2021. Withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw. Hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makakapasok. Pinapaliwanag lang namin, kayo mga gago kayo. At binigyang babala niya ang mga taong namimirata sa kanyang site. Kaya lahat kayo, yung mga website na yan, yung mga agent na yan, tandaan nyo to. Ganito lang kayo maiipit eh. Gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo kakalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat dyan.
nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. More or less kilala na namin yan, okay? Kaya kayo mga agent kayo, magkakasama tayo nagsimula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo maigi. Kaya tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo, okay? Kapareho nito mga manyonyopi na to. Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan na yan, na wag na kayo papasok sa teritoryo namin, na maglalabang kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila, alam niyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Yun pala ang manyonyopi, no? Magpasok ng manok, pagkatapos pupusta sa kabila. Nakakwenta-kwenta, pera lang yan. Kayo mga agent nyo, ayusin na natin, hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Tama na yan. Eto po ang ayon sa isa sa mga netizens. Ito ang tandaan nyo, kung marunong kang pumarehas at wala kang inaargabyado, walang maniningil sa'yo. Pagkatapos po ng ilang mga araw, nagsimulang mawala ang iba't ibang mga sabungero. Pagkatapos nagpahayag sa naturang video si Atong Ang. Nagsimula ito kay Michael Bautista noong April 28, 2021, kung saan makikita natin na sinundo ito ng dalawang individual na nakaposas. Sunod ay si Ricardo Lasco kung saan noong August 30, 2021 ay nagawang looban ito sa kanyang bahay. At ayon sa mga kumakalat, siya ay isang chicken breeder at master agent ng isang online sabo. At napakarami pa pong nawala after nito. Nagsimula ang investigasyon noong 2022 kung saan nakipag-usap ang PNP sa mga managers at security guards ng Cockfight Arena. At isinaad na may match fixing o double crossing or betrayal sa pinakamay-ari ng sabungan. Yan ang mga naging dahilan kaya daw dinakip ang mga ito. Nagkaroon din ng iba't ibang mga panayam ang pamilya, nanay, asawa, ng mga nawawalang sabungero. Expressing ang kanilang mga kalungkutan sa pangyayari. Baka wala na sila. Maawa naman sila sa amin. Napakahirap. Napakahirap sa bilang isang ina. 2 anak mo, nawala. Nawala naman ikaw alam na kagalit nila. Nagmamakahawa po kami sa pamunuan ng WPC na sana naman po makipagtulungan po kayo sa amin. Makipag-usap po kayo sa pamilya, sa mga pamilya ng nawawalan para magkaroon po kami ng idea kung ano pong bang nangyari, kung ano pong ginawa nyo sa kanila. Sana po tulungan nyo po kaming makita, tulungan nyo po kaming mahanap. Sa dulo ay sumatotal na 34 ang mga sabungeros na nawawala. Ang Senado, chaired by Senator Bato de la Rosa, nag-file ng isang resolution kung saan ay hinimok nito ang PAGCOR na isuspindido ang mga operasyon ng isabo. Isa sa mga kapatid ng missing sabungeros ay sinabing ang mga armadong tao na nanloob ng bahay ng kanyang kapatid ay pinakilala ang kanilang mga sarili bilang NBI agents. At nagpakita pa di umano ng search warrant sa kasong large-scale estafa. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, website cloning or spoofing ang dahilan ng pagkakawala. Noong March 16, nagbigay ang mga pulis ng 8 suspect at isa rito ay si Mr. Atong Ang. Pinatawag si Atong Ang sa Senado especially dahil kumakalat ngayon na nagawang video nito ukol sa pagbibigay babala niya sa mga taong dinudugas ang kanyang site. Sa nangyaring kaganapan, nakisali din si Madam Gretchen Barreto, isang Filipino actress, socialite at asawa ni Antonio Coangco or Tony Boy, nagawang maglabas ng video ukol sa nangyaring hearing ni Atong Ang. Get down to business, Bato. Stop grandstanding. Just get down to the investigation. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling yan? My God! A senator has that watch. Oh my gosh! How did Bato ever become a senator? Tignan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo.
People, vote wisely. Don't vote Bato. My gosh. Dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi kung si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko, may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon, the truth will come out, Bato, soon. Ngunit ayon kay Bato, 14,000 pesos lamang niya itong nabili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agent na may hawak na mga farm at sabungan ni Atongang, kung saan nagbulgar ito ng iba't ibang mga bagay ukol sa missing sabongeros. Isa rin ito sa 6 na inakusahan sa kaso ng missing sabongeros. Ayon kay Alice Totoy, hindi 34 lamang ang mga sabongero na nawawala, kundi humigit 100 ang mga ito. Sa inyo pong pagkakaalala, 34 lang po. At hindi lang yan, damay na din dito si Chavit Singson dahil lumabas din sa kaniyang pahayag itong saksing ito. So kung maalala niyo, matapos isinagawa ni Senador Bato ang investigasyon, parang natahimik yon, di po ba? Pero sa paglabas nitong alias Totoy na nagpakilala na ngayon na hipi ng at kumpare ni Atong Ang, ito ang kanyang pahayag. Tumulong ako kay Don nung eleksyon. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. Mr. Atunghang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig. Sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7 para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atunghang. Napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya dyan sa EDSA. Kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Eddie Boy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. May mga butcher ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. So itong makita nyo na background, ito ang sinasabing Taal Lake. Pero may press conference si PNP Chief General Nicolas Torre III, kaugnay dito mga kapatid, sa hiling ng mga kamag-anak na simula na ang pagsisid sa sinasabing Taal Lake kung saan itinapon. At sabi sa press conference, bago lang, kanina lang, na hindi lang umano sa Taal Lake, yung iba itinapon. Mamaya, tuloy muna natin. Mga pizza, may mga taon, at may mga tao, at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atunghang. May mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? Yes, mayroon ako. Yung si Atty. Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na recantation para pirmahan ko kapalit ng 500 million halaga. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap. Sinagot ko lang na gano'n ang nangyari, na extortion ang ginawa niya sa akin, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atunghang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atunghang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican,
at saka yung nakasombrero na naka-white na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7 para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Ang sinasabi ho nila ay kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Cheryl. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawawalang missing sa bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican. Yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Burican. Simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin, simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Nalaman niya, nakiusap niya sa akin na doon, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport, ako na mismo magsundo sa iyo, ayusin natin to. Ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa panganganak ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamaka sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan, ang sinabi, mo biruin, napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Sagot ko sa kanya, pag-isipan ko na lang mo na yan. Ang gusto ko, manahimik, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako, na puro kasinungalingan ang sinasabi ko. Mr. Atong Ang, wala akong kakayahan para patayin ko yung 100 sa bungero, nawawalang sa bungero. Dahil isa kang siguro, sugo. Sa totoo lang, Cheryl, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya. Diyan sa EDSA, kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Ediboy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. 100 sa bungero na ang sinasabi mo na pinapatay? 108. At saka, may latest na pinatay nila, yung sa nagnakaw ng manok, dyan sa Lipa. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase yan nung polis na pumatay. Tuwagan ko siya, akala ko ba, boss, tumigil ka na sa patayan. Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, yung pangalawa na nagnakaw din doon sa Siniluan, kahit imbestigahan nyo sa police station. Isa ang nakuha nila, napatay nila yon na itapon din sa talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong Siniluan yan na mayroon siyang pinadukot at mayroon nakatakas. Okay. Pinipilit niya ako, nabayaran niya ako, gawin niyang 500 million. Una, sinabi niyang 300 million. Ngayon, hindi kaya ng konsensya ko. At buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Sa tingin niya, kaya niya ba akong lukuhin? Kaya ako, nanawagan ako sa ating PNP chief na si General Torre at saka kay DOJ Remulla.
At sa mahal kong nating Pangulo, ito na ang pagkakataon, mahal na Pangulo, tulungan nyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-bastang tao itong kaharap ko ngayon. Puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon, nung nag-interview, mayroon siyang ipapile ngayon, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Paano nakarating, paano nyo napag-usapan yung sinasabi mong in-offer sa'yo na 500 million pesos? Yung si Atty. Carol na nandyan, kasama niya kanina sa pag-interview, yan ang inuutosan niya. May kopya sa akin. 2 beses ako pinadalhan. Nung una sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya. Kaya itong sinasabi ko, 2 kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Atty. Carol. Yan si Atty. Carol, kasabwat yan sa patayan. Si Alan Bantiles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niyan ni Mr. Atong Ang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutusan niya na tumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ginamit niyang tulay para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon, mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakahiya yung ginawa niya. Ano ang susunod mong aksyon ngayon ngang 5 kaso ang isinampa sa'yo ng kampo ni Atong Ang? Nandiyan ang kabilang ang extortion, attempted robbery at homicide. Cyril, kaya kong sagutin yan. Yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa nawalang sabungero. Yung 2 niyan, alam ko yan ang ginamit niya nga witness. Si Rogelio, Toto, Roger, Burican, Bakla. At saka si Rodilo Anik-Ik. Yung nakasombrero na pula, yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo, at kaya ko ituro, yung sa video ng Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paa yan. Left or right na tato. Basta nakita na may tato yan. Yung time ng kalakasan ng kainitan ng na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Yan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cyril, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay yung nawala San Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. At lahat tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sabungero. May mga matitibay ka bang maipapakita o ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Yes, mayroon ako. May mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Binanggit nyo rin ho ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari. Ano ba yung basihan nyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit nyo idinadawit ang kanyang pangalan? Gretchen Barreto, Alpha yan. Membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen,
Kumare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang nawawala. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Pati yung 4 na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit baliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung 4 na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Kaya sinasabi nyo ho ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pinaliparan ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Kaya yan si Mr. Atongang, gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana ibinigay niya na lang doon sa mga namatayan. Tinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya. Tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin, hindi kaya ng konsensya ko. Mabigat talaga na pasabog ito sa saksi, no? At kaugnay sa panawagan ng mga kamag-anak sa mga nawawalang sabungero na simulan na ang pagsisid. Nakita nyo yung background. Background yon sa Taalik. Ang lawak pala, ang daming palaisdaan sa Taalik. At ayon sa press conference ni General Torre, hindi lang umano dyan sa Taalik itinapon. Meron pang ibang lugar. Yung pamilya ng ilang nawawalang sabungero nasa CIDG po last Friday at ang panawagan po nila sa PNP, sisirin na po yung kung saan man tinapon sa Taalik. Ano pong latest po dito, sir, sa panig ng PNP? Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na hindi lang naman based on our information, hindi lang naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Pwede po bang malaman kung saan po ito? Province, regions? Sure. Tinataguan natin muna para pag sinabi ko, di hinukay na kaagad nung mga gumawa nun. Sa tulad pagpapasensya nyo. Pero ang totoo niyan is, hindi nga natin to, we are leaving no stones unturned here. May, aside sa Taal Lake, may mga iba pang mga ina-identify ang iba nating mga witnesses kung nasaan posibleng didispose ang mga katawan, allegedly didispose ang mga katawan, ito missing sa Bungeros. At ito ay hinahanap namin. Ito ay pinupuntahan at well, may sinasabi, sinunog. May mga sinabi, binaon. Okay? So, malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Yan. May ibang lugar, maliban sa Taal Lake na sinabi, pero off the record muna. Dahil ayon kay General Torre, baka huhukayin daw. So, sana na ang totoong utak dito ay madagot talaga at mabigyang hostisya. So, kaugnay sa ating katanungan, kung payag ba kayo dahil may hakbang ng ginawa si Senador Subiere, kanina pa lamang mga kapatid, na ipahinto ang lahat na online na sugal. At maliban sa online na sugal na tinatawag nilang legal, meron ding mga illegal na sugal, di ba ma? At isa na sa
mga illegal na sugal. Iwan ko kung nakarating sa inyong lugar, sa inyong barangay. Yung tinatawag na video karera, mga bata ang tinatarget niyan. At yung video karera machines ay puno-puno yan ng mga barya. Yeah? So, batay sa survey natin mga kapatid, ito ang lumabas ngayon. Sa katanungang pabor ba kayo na ihinto ang lahat na online na sugal? May 92% ang nagsabing yes. Samantalang 8% naman ang nagsasabing no. Tutukan natin ito dahil hindi pwedeng sasabihin lang sugal lang yan. Dahil itong sugal na ito ay isang malaking problema. Hindi lang sa pamilya, pati na sa ating bansa. At may mga malalaking tao talaga na nasa likod dito. Ang tanong, makikita ba yung mga nawawalang sabungero? Mananagot ba ang dapat mananagot? Abangan ang susunod. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Brindel Talibong.